Awitan natin ang Panginoon ng masasayang awit. Amen po. Let's worship the Lord. Hallelujah! Mabuti at dakila ang ating Diyos. Amen po ba? Come on, let's sing it out! All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ the Son. Sing all creation, come on. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Come on! God is great and His grace fills the earth, fills the heaven, and His name will be raised all the earth. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, glory of Your name. Sing it out. All to You, oh God, we bring. Jesus teaches how to live. Let Your fire burn in us, that all may see, yeah. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised with all the earth. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Sing it out to the Lord. Holy, holy is the Lord. The whole earth sing. The whole earth sing. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Sing, holy is the Lord. Amen. We praise You, Lord. The whole earth sings. Holy, holy is the Lord. The whole earth sings. Oh, the whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Sing, God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised for all the earth. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. God is great, sing His praise, fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised for all the earth. God is great, sing His praise, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name.
'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. 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 Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin, Pastor Joel Lagsak po. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. Glory to God. Glory to God. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat po, Pastor Romer. Isang mapagpalang umaga po. At sige po, magbasa tayo ng bilang paggalang po ay ituon po natin ang ating mga puso at isipan sa ating sa salita ng Panginoon. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Amen. So, sige po, at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, muli kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na nais mo na naman po kaming makarinig ng iyong banal na salita. Kaya hinihiling po namin at dinadalangin, Lord, kayo po yung magpala sa bawat sa at magbukas ng aming bawat puso, ng aming mga kaisipan, ng aming spiritual na pangunawa para higit po naming maunawaan yung mga bagay na nais po niyong ituro sa amin sa oras na ito. Kaya Lord, maraming po salamat. Ikaw rin po yung mag-anoint sa mensaheng ito, Lord God, na mula sa iyo, na iyong ni-reveal, Panginoon. Kaya hayaan mo nga po, Diyos, na ito'y lubos naming maunawaan. Thank you, Lord God, dahil ikaw po yung magkakaloob ng mas malalim, mas malawak na pangunawa para po makuha at ng bawat sa yung kanilang bahagi sa mensahe po na iyong ipagkakaloob sa araw na ito. Salamat po, Lord. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Ready na po tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. So, amen po yan. Next. Developing godly perspective. Ano po? Developing godly perspective. So, yan po. Next. So, pag sinabi pong perspective, ano po? Ito po yung pwede po nating tingnan sa ating harap, sa likod, o sa ibabaw. Ano po? Nakikita natin sa lahat ng anggulo. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Amen. So, praise God. May yung isang salamin nga. Yung isang salamin. Amen. Praise God. At yun po, actually ito po yung next.
Ayan po. Ito po yung talagang verse niya. Sabi po dyan, He revealed His plan to Moses and let the people of Israel see His mighty deed. So, amen. So sabi po dyan na talagang ang Panginoong Diyos ay nagpaunawa, nag-reveal kay Moises para po maunawaan, malaman ni Moises yung kanyang mga plano. Ano po? So kaya nandun po, may perspektibo yung Panginoong Diyos na ibinigay po sa kay Moises. Pero yung mga tao po, ano po, ay ito po yung makikita, yung talagang makapangyarihang gawa ng ating Panginoong Diyos. So kaya yun po, ang i-develop po natin at doon po tayo magpo-focus ay yung pong godly perspective. Sa bawat kahit na po tayo ay mga miyembro o mga leader o pastor, dapat meron po tayo na perspective. Lalo na po sa mga leader po. Di po ba? Kaya si Moises po, yung ibinaba sa kanya, yung mga plano, yung panukala ng Panginoong Diyos para maunawaan niya kung ano yung plano ng Panginoong Diyos. So, kaya yan po. Next. Ano po ba yung perspective? Sabi po dun sa Webster, a particular attitude toward or way of regarding something. So yan po yung perspective. O a point of view. So yan po, meron po talaga siyang, sabi ko nga kanina, ay meron siyang front view, back view, upper view, ano po. So perspective, pananaw o perspektibo. Nakikita po nyo, yung nakadrawing talagang kita po sa lahat ng anggulo. Amen? So, next. Ayan po, di ba? May nakapokus. Click pa, next. Yan po, mga kamay, di ba? Pagka, parang yan, nag-uusap sila. Next. Ayan. Ayan po. Makikita po natin kung ating ipopokus sa malapit o sa malayo muna, ano po yung nakikita natin? Di po ba parang skull? Pero kung lalapitan po natin, ay mushroom pala. So kaya depende po yung sa tumitingin, ano po, kung ano yung perspective. Parang yung kagaya ng ating nilatag ng Panginoong Diyos sa ating pong buting pastor na gusto niyang pagandahin ang ating church. Di po ba? So, gumawa siya ng plano. Merong ground floor, may garayan pa. Merong second floor, di po ba? Meron siyang perspective. Meron siyang inside view, outside, back view. Lahat, nakikita po yung angulo. Kapag ang isang arkitekto ay gumuguhit, ng gagawing bahay, pag nagpagawa tayo, ay yun po, talagang gagawa niya ng mga plano, ng floor plan. Meron po siyang perspective. Amen? So next. Ayan po, di ba? Nagtatalo sila. Sabi niya, 9 ito eh. Sabi ng isa, 6. Kasi nakaharap sa kanya, wala namang guhit eh. Di ba, nagtatalo sila, ang lakas ng nagsisigawan sila. 6 yan eh. Di ba? Kaya, depende sa ating nakikita na malaking frame, sa ating nakikita na talagang actual na nakikita. Kaya yun po yung sinasabi niya. Di ba? Meron siyang perspective. Next. Sa proverb, ayan po yung sinasabi, binasa natin kanina, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Kaya yun po, talagang hindi po natin alam kung wala tayong wisdom na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Akala natin tama ito yung ginagawa natin, dahil alam po natin na tama, pero pagdating natin sa dulo, yung pala ay kapahamakan. Kaya nararapat lamang po talaga na tayo ay humingi ng wisdom sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, kaya nga sabi po, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay
mga daan ng kamatayan. So next. So ano po ba yung nakaka-affect nga po sa atin sa ating mga perspektibo? Ano ba yung nakaka-affect? Yan po, sabi diyan, from where we come from. From where we come from. Marahil tayo po ay galing doon sa mayayamang pamilya o may hirap na pamilya, di ba? O yung magulong pamilya o magulong lugar, gaya ng Tondo. So yung ugali mo talaga at perspektibo mo ay talagang maayon po doon. Kaya from where you come from. Di po ba? Next. So what affects us from our perspective, from where we look at. So yun po. Kung paano nga tayo tumitingin, di ba sabi ko kanina, kapag talagang tinutukan mo at nasa puso mo talaga yung talagang maunawaan ng gusto, ay ito po yung malalagay sa iyong puso. Next. So what affect our perspective from where we focus? Tingnan po yan, yung babae na yan, di ba, yung bandang taas. Kung yung taas po natin ang titingnan, parang babae, di ba, na maganda. Pero kung binaba mo, makikita mo meron na siyang bunganga at mahaba yung baba, parang witch, di ba? So kaya, depende po kung talagang ipopokus po natin from where we focus. Kapag pumukus ka doon sa taas, parang dalaga siya eh. Pero nakita mo sa bandang baba, mayroon palang mahabang baba. So ibig sabihin, kaya kung saan po tayo nagpo-focus, bilang tayo po ay mga anak, mga lingkod ng Panginoong Diyos, ay dapat alam po natin kung saan tayo magpo-focus. Di po ba? Ayan, dalawa yan eh. Parang babaeng maganda oh. Makita mo yung nakagano no. Pero yung pala, siya pala ay dalawang klase. Kaya nga dapat kung saan yung focus natin, doon po tayo talaga mag-focus kung saan yung ayon sa kalooban ng Diyos. Next. Yan, pang-apat. What is in our heart? So, yan po. Diba? Kung ano yung nasa puso natin, yun po yung talagang ibubulalas natin. Kung ano yung nasa puso natin, yun yung ating sasabihin. Kaya, kung tayo po ay laging nagbabasa ng salita ng Panginoon o nakikinig ng mga mensahe ng Panginoong Diyos o ng mga YouTube na about, yun po yung magiging laman. Ano po, magiging laman ng ating puso palagi. Diba? So what is in our heart? Kaya nga sabi ko, kung ang focus mo lang, ang gusto mo lang ay makitang malayuan, ay parang iskal yan. Amen, next. Ayan. Pero sabi diyan, perspective in spiritual sense means seeing life from God's point of view. So kaya yun po yung mga nakita natin para mga physical na perspective, pero yung sa ating spiritual sense ng point of view means seeing life from God's point of view. Ano po ba? Tingnan po natin. Next. Ano yung nakaka-apekto sa ating mga perspective? Yan po yung kanina, yung apat, natin. Next. Ayan po, di ba, yung ating origin, yung ating vision, kung paano natin tinitingnan. Yung ating focus, kung paano tayo nagpo-focus sa isang bagay. Kagaya po natin na talagang yung last month, September, di ba, naka-focus tayo doon sa ating culture. Na gugulatin mo sila. Diba? Gugulatin mo sila. Maaga ka na pumunta rito. Yung kultura mo, lagi kang late, diba? So kaya yung nakukuha mo na lang, mga bones, sabi niya, late always ate the bone. Diba? So palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Dahil tayo po ay hindi late. Ano po? Talagang lahat ng laman ng isda ay nakuha natin, hindi yung mga tinik.
So, kaya, depende po yon. So, yan po. Yung apat na bagay, kung ano yung ating pinagmulan, kung saan tayo tumitingin, o kung doon sa vision na ibinigay ng Panginoong Diyos, o saan tayo nagpupokus, at kung ito yung ating nasa puso, na talagang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Next. Ayan po, di ba? May baso, half, full half, ay empty half. Pwede rin half full, di po ba? So, sa Christian, Christian na worldly, Christian with a worldly perspective, ano po yung sinasabi niya? I am good person, better than them. Di po ba? Parang nandun yung boasting, nagyayabang siya. Kasi yun yung kanyang perspective doon siya, yun yung kanyang kinamulatan, yung kanyang hindi pa siya gaanong mas lumalalim sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa siya gaanong talagang nakakaunawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya ayun, sa halip na siya ay glory to God, ay puro boasting. Oo, sa akin yan, ako may gawa niyan, magaling ako. Di ba? So, kaya yun po. Pero yung sa Christian na po yung another way naman po, next. Sabi niya, Christian with a godly perspective, sabi niya, nandun yung kapakumbaba niya, I still fall short of the glory of God. Sabi po doon sa Romans 3:23. Talagang lahat nga naman po talaga ay nagkasala at hindi nakaabot. Ano po? Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Kaya anytime, pwede tayong magkasala, pwede tayong magkamali, pero praise God, dahil tayo na tumanggap na sa Panginoon, ay nandun po yung sensitive tayo na kapag tayo nagkamali, nandun agad yung ating repentance, nandun yung ating pagsisisi. Lord, sorry po. Di ba? Nandun po yung humbleness, nandun yung awareness natin bilang tayo po ay mga Kristiyano na o tumanggap sa Panginoon, lalo na po yung talagang malalim na, matured na sa kanyang pagiging manggagawa o lingkod ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan? So, kailangan bawat isa po ay magkaroon ng kanya-kanyang perspektibo na lalo na po kung ito ay mas maganda kung ito ay naka-align sa gawain ng Panginoon, naka-align doon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, ayan po, I truly need Jesus as my Lord and Savior. So, kailangan po talaga natin ang Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin na, manggagawa na ako, kayang-kaya ko na, malakas na ako. Sabi nga ni Pablo, huwag mong sabihin na ikaw ay nakatayo, baka mamaya ikaw pala ay bagsak na. Kaya hindi po natin pwedeng pagmalaki kung ano ang meron tayo, kundi kailangan po na talagang nandun yung ating palaging pag-submit sa ating Panginoong Diyos. Amen? So next. Why having a godly perspective is important. Bakit nga po daw mahalaga yung godly perspective? Hello? Bakit nga po ba mahalaga? Ano po? Ba't mahalaga daw yung godly perspective? Tingnan po natin. Wait, ang bilis naman nun. So, godly perspective po, di ba? Godly perspective. Okay, next. So, mahalaga po kasi yung godly perspective dahil ito po talaga ay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. O godly thinking, di ba? Pagka hindi godly yan, baka mamaya yung thinking niya talagang gusto niya mag-absent, gusto niya gumawa ng mga bagay na hindi dumadaan sa proseso. Hindi pa nga kayo mag-girlfriend pa lang kayo kung ano-ano nang ginagawa niyo na ginagawa ng mag-asawa. Diba? Shortcut. So, wala kayo sa perspective. Hindi kayo dumadaan sa proseso ng Panginoong Diyos. Kaya dapat bilang tayo po, lalo na kung tayo ay mga leader na ng ating Panginoong Diyos, dapat alam po natin yon na bilang tayo po, okay naman po yung makipag-girlfriend o basta wag mo lang pabayaan yung pag-aaral nyo.
Basta wag niyo lang pababayaan yung ministry ng Panginoong Diyos, ipa-priority mo lagi ang Panginoon. Hindi yung may date kayo ng girlfriend nyo. Hindi ikaw ay ginagamit sa instrumento. Ay iiwan mo yun dahil may date kayo ng girlfriend nyo. So wala sa wala sa plano ng Panginoon, hindi yun po ayon. Kaya yung thinking, godly thinking, napakahalaga po. Amen? Next. Ayan, godly culture. Yan po, sariwang-sariwa pa yan. Isang araw pa lang ang nakakalipas. Godly culture. Sabi ko nga, di ba, na ano man yung mga kultura na talagang ilang taon yung kultura na yan, na yan lagi yung ginagawa mo. Di ba? Sabi ko nga, kailangan bilang tayo ay makatulong sa ating bawat pamilya, sa mga anak ko na lang, example. Sabi ko dapat merong yung oras nyo sa inyong mga gadget ay limitado. Hindi yung oras-oras, hawak nyo palagi. Maghuhugas ng plato, talagang naandyan, o magkakain, talagang hindi niya maiwan, dire-diretso. Kaya tiningnan nga, 16 hours, 18 hours yung ilan, Jason? 16 hours yung di po ba? Sabi ko nga, kung tayo ay bumibili ng load, 16 GB yata yun eh. 16 GB. Kung tayo ay bumibili ng load, gaano kaya karami yun? Gaano kaya kamahal? Pero dahil libre at provided ng panganay, ay talaga gano'n na lang nila ubusin o gamitin. Kaya sabi ko, yun po, sabi nga niya ni Jason nung last week, ay gumawa ng rules para ito po yung, yun po, isa rin perspective po yun, meron tayong plano para ang bawat isa o yung bawat miyembro ng pamilya ay mai-guide, maipanuto. Kasi kapag hindi po natin tinuruan ang ating mga anak, ay akala nila tama, di ba? Sabi doon sa word, akala nila yung daan na yun ay maganda. Pero yung palang sa hulihan nun ay ikakapahamak niya. So kaya, yun po, minsan talagang nandun po na nag-aaway sila nung nanay nila dahil minsan nandun po, tumatawag sa akin sa Saudi. Dahil anak mo na hindi pa natutulog. Biruin niyo po 'yon kasi sa mga schedule natin dapat nasusunod po yung mga schedule, di ba? So, kung yung schedule po natin ay merong na-adjust, so ibig sabihin mahirapan ka sa susunod na mga schedule mo. Kaya hirap ka. Kung napuyat ka, paano ka gigising sa umaga? Kaya malilate ka talaga, di ba? So kailangan talaga yung plano, yung godly culture. Kung ito ay nabuo na sa atin sa loob ng, let's say, sabihin natin 16 years, yung kultura na yon ay nandyan. Pero sabi nga last month ni Pastor, gulatin mo si mama mo. Tanggalin mo na yung cellphone mo. Gulatin mo si mama mo. Huwag ka nang mag-ML. Di ba? Sabihin natin, kasi yung nakalagay doon, pinayagan naman po namin sila. Hindi naman po kami, yung tawag doon, yung masyadong, mahigpit. Sabi ko, nung una nga, sabi ko 3 hours lang eh. Ngayon, dinagdagan na namin, naging 5 hours na. So 5 hours yung pong pwedeng gamitin yung gadget. So kaya tayo po ng mga kabataan, alam po natin na talagang matindi ang impact sa atin ng social media o ng yung TikTok na yan o Facebook. Di po ba? Kaya, pero dapat, kasi kapag ginawa po natin yun, wala na tayong time sa ating pamilya. Hindi na tayo makakatulong. Di po ba?
Hello? Amen? So, yun po. Dapat meron talagang, kaya nga sabi ko, sa susunod, tuturo ko yung time management para isa rin po yan para maging aware sila na nagagamit nila ng gusto yung pong oras. So, napakahalaga po noon. Kung gaano man katagal, yung godly, yung dating kultura na nasa atin, palitan na po natin ng godly culture. Amen po ba? Amen. Godly culture po. Yun, 5 hours, wag mong uubusin yung oras. O dito, yung lagi kang late, magpunta ka na rito ng maaga. Di ba? God's culture. Yun po yung ating pong gawin. Godly culture. Amen? Next. So, godly decision. Di po ba sa ating mga pagdidesisyon ay minsan, pag yun yung gusto natin, yun agad yung ating gagawin. Na hindi natin tinatanong si Lord o hindi tayo nagpipray. Dapat, kung godly decision yan, talagang, Lord, ito po ba yan? Lord, siya na po ba yung pipiliin ko, yung binigay mo sa akin? Kasi matangkad, dark, and handsome, siya na po ba yun, Lord? Eh kung hindi naman siya Christian, paano yun? Diba? So, kailangan sa mga decision making, lagi nating isangguni sa ating Panginoong Diyos. Amen? Nasusundan po natin? Amen. Hallelujah. Next. Ayan po. Yung po pala yung meron ka ng godly perspective, yung po pala ay ibig sabihin right thing. Dahil godly, ibig sabihin talagang tama siya. Kaya napakahalaga, next, right perspective. Yung po palang godly perspective ay masasabi nating right perspective. Kasi talagang ang Panginoong Diyos ay kasama sa bawat nating mga pinaplano, sa lahat ng ating mga tinitingnan o lahat ng anggulo, nandun po. Kaya right perspective. Next. Ayan. Ganon din po sa ating pag-iisip. Talagang tama. Tama yung mga pag-iisip natin dahil yung Diyos yung gumagabay, pumapatnubay sa atin. Next. Next. Yan po, right culture. Kaya ano pa yung ating iniintay? Sariwa pa yon yung last month, September. Yung kultura. Gulatin mo si mama. Hello? Gulatin mo si pastor. Gulatin mo yung leader na nagyayaya sa'yo. Magpagamit ka na. Dati ayaw mong magpagamit. Ngayon, gulatin mo si pastor o yung pastor, gusto ko pong mag-tech. Kasi minsan nawawala yung sulat doon eh. Gulatin mo si pastor o gulatin mo yung... Sino po ba yung nag-handle sa ating music ministry? Si Kent. So, gulatin mo si Kent. Hello? Yung mga gustong magpagamit sa Panginoon. Gulatin nyo si Kent. Lapit kayo at gusto kong mag-drums, gusto kong mag-aral ng gitara. Amen? Kasi nangangailangan po tayo ng mga worshipers. Yung iba po ay malayo na o wala silang, marahil napunta sila sa ibang lugar, kaya kulang na po yung ating mga manggagawa, lalo na po sa music ministry. Next. Ayan po, right decision. Kaya yun po pala na godly decision, yun po talaga ay right. Amen? Right. Next. Yan. The right perspective causes us to love God. Di po ba? Kasi kung tama po yung ating perspektibo, talagang ganun na lamang po yung mararamdaman natin. Dahil in-impart ng Panginoong Yesus yung pag-ibig sa atin, in return, talagang ilalagay po natin yung ating puso sa ministry. Ano mang ministry yung ating hinahandle? Prayer man yan, o music ministry, o kids ministry. Talagang gagawin po natin yung the best, pagyayamanin natin yung bawat ministry na meron po tayo. Dahil mahal natin ang Panginoong Diyos. Kasi kung mahal natin yung ministry na binigay, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ibig sabihin, ganun mo rin kamahal ang Panginoong Diyos.
Pero kung pinapabayaan natin at hindi natin pinagyayaman, hindi natin mahal ang Panginoong Diyos. So sabi diyan, kung meron kang right perspective, ay may papakita mo sa Panginoong Diyos na mahal mo talaga siya. At magiging mas mahal mo pa siya dahil tama yung perspektibo mo. Sabi nga dyan sa Ephesians, then Christ will make His home in your heart as you trust in Him. Your root will grow down into God's love and keep you strong. Ayan po, di ba? Ayan po, sabi po dyan, na talagang nandun po na rooted and grounded in love. Kasi kung hindi po tayo rooted and grounded in love, dyan sabi niyan, then Christ will make His home in your heart. So kung yung si Jesus, ginawa na talagang tahanan yung puso natin, so grounded siya, rooted. Yung ating pong pagmamahal sa Panginoon, rooted and grounded in love. Talagang hindi mabubunot o hindi ka matitinag kahit binubuli ka o pinagkikwentuhan ka nila o chinichismis ka, baliwala sa iyo dahil rooted and grounded in love ka. Dahil si Jesus, ano po yung nakatira na sa puso mo, sabi diyan, sa King James Version, sabi diyan, rooted and grounded in love. Diba? Kaya napakahalaga po noon. Kaya kahit tayo ay maraming mga problema, hindi tayo matitinag dahil rooted and grounded in love. Patuloy po tayo sa ministry, patuloy tayo na mamahalin natin ang Panginoong Diyos. Sabi nga dyan, and may you have the power to understand as all God's people should how wide, long, how high, how deep. Ganun po, ganun talagang hindi masukat. Ibig sabihin yun, hindi masukat yung pag-ibig ng Panginoong Yesus. So kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Panginoong Yesus sa atin na Kanyang ini-impart, dapat ganun din po. Ipadama natin sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ating family, sa ating kapwa, at kahit na ano ang sabihin nila, hindi ka papayag na ikaw ay matinag. O hindi ka nagagalit dahil rooted and grounded in love. Di po ba yung sa parting Middle East, merong puno na kung gaano kataas yan, ganon din kalalim yung mga ugat niya, yung Libano. Ano po puno ng Libano? So, kung ganon, naka-rooted talaga. At hindi lamang po yan sa lupa, nasa mga bato yung ugat noon. Kaya kahit na bumagyo, humangin, maraming mga pagsubok, ikaw man ay pinagchichismisan, hindi ka matitinag dahil alam mo, yung Panginoong Diyos, yung kasama mo, siya yung kakampi mo. Kaya mahal mo ang Panginoong Diyos at ginagawa mo yon kahit na ano yung sinasabi ng tao. Amen? So rooted and grounded in love. At alam po ba ninyo na kapag rooted and grounded in love ka, sabi po diyan, kung titingnan natin yung sa sunod na verse niyan sa 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So, kapag naunawaan po natin, sabi doon, pag naunawaan natin ang gusto kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, sabi doon, tayo ay mapupuspos ng Kanyang katangian. Ano po, sabi niya, di po ba? That ye might be filled with all the fullness. With all, sabi doon, with all. Tayo ay mapupuspos yung lahat ng katangian ng Panginoong Diyos. Mapupuspos tayo nun. Pag sinabing puspos, ibig sabihin nasa inyong lahat. With all the fullness. All na po, fullness pa, di ba? With all the fullness of God. Ano yung Diyos? Makapangyarihan. Siya yung Diyos na mahabagin. Siya yung Diyos na puno ng pag-ibig. With all the fullness. Ibig sabihin, dahil alam mo yung kabutihan, yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya naman, yung po, napuspos ka ng buong katangian ng pagka-Diyos. Kaya kahit na anong gawin, anong mangyari, bumagyo man at humangin,
talagang, ikaw man ay matinding problema yung dumating sa iyo, hindi ka matitinag. Dahil alam mo yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa iyo. At kaya, in return, ay ganun mo pinapadama ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Next. Ayan po, pangalawa, right perspective help us handle trial. Diba? Minsan, pag nagkaroon tayo ng mga problema, talagang gulong-gulo na tayo. Diba? At hindi na tayo magkanda-ugaga. Pero sabi niyan, pagka may problema tayo, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord. Dahil sabi nga po niya doon sa verse na yan, and you know that in all things God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Di po ba? So, kung may mga problema man yan, di po ba, nangyayari yun dahil merong gustong ituro o merong gustong ipaunawa ang Panginoong Diyos. Kaya hindi ka malulungkot, hindi ka magkakaproblema o hindi ka mai-stress. Dahil alam mo, kapag dumating yung ganung mga problema, siguraduhin natin na merong reward ang Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yon? Na kapag merong mga problema, at lalo na kung matinding problema sa kabila noon, pagkatapos ng problema dahil hindi kanya pababayaan, pagtatagumpayin kanya at sa kabila noon, meron pong reward ang Panginoong Diyos. Di po ba? Kaya kung meron kang matinding problema, huwag po tayong ma-stress. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Basta tayo ay laging kumapit dahil hindi niya po tayo pababayaan. Tinuturuan niya po tayo at tinutulungan para ma-handle po yung mga trials. Next. Ayan po, sabi pa niya sa James, because you know that the testing of your faith produce perseverance. So, ibig sabihin, nagiging matatag po tayo, nandun po talaga na tayo ay hindi matitinag dahil yung faith na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At alam natin na hindi niya tayo pabayaan. Kapag kakampi natin ang Panginoong Diyos, siya ay nasa panig natin, meron pa ba laban sa atin? Wala na po, di ba? Hello? Ulitin ko yung tanong, parang hindi naunawaan. Kapag kasama mo o kakampi ang Diyos, may laban pa ba sa'yo? Wala nang against sa'yo, di ba? Amen? Amen. Kakampi po natin ang Panginoong Diyos. Kaya ano yung dapat nating ikakatakot? Kaya tinutulungan niya tayo na mapagtagumpayan natin, malagpasan yung mga trials na yan. May i-handle natin dahil kasama natin ang Panginoong Diyos. Next. Next na po. Right perspective help us to resist temptation. Ayan, di po ba? Marami bawat araw na mga temptation na ating kinakaharap. Marami mga temptation. Sino po ba yung naka-encounter ng mga tukso sa atin? Marami po, di ba? Bawat sa halos, lahat. So, tuturuan po tayo, tinutulungan tayo para ma-overcome po natin. Ano po? At mapaglabanan yung mga tukso na yan. Kagaya ng Panginoong Hesus, in any ways, ano po, sa lahat ng bagay, siya ay tinukso ng diablo. Pero, napagtagumpayan po niya yung lahat ng yun. Dahil, ano po yung hinaharap lagi ng Panginoong Hesus? Salita niya. Eh kung wala tayo, hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Wala tayong isasampal kay Satan. Wala tayong ipamamukha sa kanya. Di ba? So kaya napakahalaga na meron tayong salita na mini-meditate araw-araw. Hello? So yan po, right perspective help us to resist temptation. Sabi po dyan sa proverb, there is a way that appear to be right, but at the end, it leads to death. Ano po, yung sabi natin kanina na akala natin, tama na yon, kaya tuloy-tuloy tayo. Kahit na pinapagalitan tayo ng ating mga magulang, akala natin tama yon yung ating ginagawa. Pero, bilang mga magulang, di po ba, alam ng magulang kung ano yung ikakaganda ng buhay natin. Kaya kung tayo ay pinapangaralan, itinutuwid, tinuturuan ng ating mga magulang, dapat nandun po na tayo ay susunod. Amen po ba? Hello, yung mga kabataan po. Hello?
kapag tayo po'y tinuturuan, dapat tayo po ay susunod. Amen? So, huwag po tayong magrebelde o huwag tayong magalit kapag tayo ay tinuturuan. Kasi yun po, kapag may mga nakita ang ating mga leader o magulang natin na mali tayo, so ibig sabihin, kapag tinama ka, tanggapin po natin. So yan po yan. At next. Sabi po dyan sa Mark, 8:36, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your soul, your own soul? Is anything worth more than your soul? So, todo ka overtime, todo ka hanap buhay, wala kahit Sunday, wala ka ng time mag-church o pagka mayroong mga mentoring o Bible study, ay hindi ka na kaya wala kang word, wala kang yung mga spiritual thing na dapat nandun tayo palagi at dito tayo hinuhubog, dito tayo pinapalago, ay hindi nangyayari dahil wala tayong time. Hello? Dahil gusto natin na yung mga bagay na yon, kahit na meron sapat tayo, pero gusto pa rin natin ng mas marami. Ang Panginoong Diyos, alam niya po na yung ating mga pagkukulang o yung ating kulang sa pinansyal o material, alam po niya yan. Pero sabi nga niya, di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? So hindi niya sinabing seek ye first the kingdom of God. Merong karugtong yung righteousness. Ano po? Dapat nandun din yung righteousness. Tama ba na ikaw ay magalit sa nagtutuwid sa iyo, sa elder mo, o sa deacon mo, o sa magulang mo, tinutuwid ka, nagagalit ka? Kapag tinuwid po tayo, dapat matuwa nga po tayo dahil tayo po ay mahal nila tayo dahil tinutuwid tayo. Amen? So, kaya, kung itutuloy-tuloy mo yung ginagawa mo at alam mo, tama yon, hindi mo alam na talagang wala ka ng time sa Lord, kaya yung soul mo pati napahamak. Kaya dumating yung time, dinaan ka ng Lord sa karanasan. Huwag po nating hintayin na ang Panginoong Diyos ay daanin tayo sa karanasan. Okay lang kung magandang karanasan. Pero paano kung yung nagkaroon ka ng injury o aksidente, diba? Wala ka ng time mag-pray. Kahit na ikaw ay sumakay sa sasakyan o lumabas ng bahay, hindi ka na, Lord, i-guide mo po ako. Pero kung nandun lagi yung prayer natin, anytime, sa ating pagtulog, minsan may mga natulog, kinabukasan, hindi na siya nagising. Pero kung nandun yung guidance, yung ating prayer, napakahalaga po. Diba? Last month, sinabi doon, yung prayer, yung fasting, yung giving, ay napakahalaga. Di po ba? So kaya yun po, huwag po nating isipin na tama na yon dahil yun yung gusto mo. Makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo. Ano yung silbi noon? Diba? Hello? Amen po ba? Amen. So praise God. Next. Ayan po. Right perspective protect us from error. Talagang dahil ang Panginoong Diyos, kung kasama natin palagi, yung Holy Spirit, yun po yung mag-guide sa atin, magpapaalala. Pero kung hindi ka nakikinig sa bulong ng banal na Espiritu, di ba? Kung hindi tayo nakikinig, parang manhid na tayo, nagpapaalala ang Holy Spirit, pero ganun pa rin yung ginagawa natin. Yung sarili pa rin natin kagustuhan yung ating ginagawa. So, pero sabi diyan, dahil meron tayong right perspective, tayo po ay pinoprotektahan ng Panginoong Diyos. Doon sa mga mali. Dahil yung Holy Spirit niya, nandiyan palagi yan, nag-guide. Alam po ba natin na napakahalagang ginagampanan ng Banal Espiritu? Hello? Mga kabataan po, yung Holy Spirit po,
nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay bilang ating Panginoon, tagapagligtas, siya po yung pinakang tatak ng pagiging anak natin. Kumbaga, kung anak ka ng hari, meron kang singsing ng hari. Dahil anak ka ng hari. Diba? Siya po, yung banal na Espiritu, yung tatak ng ating pagiging anak ng Diyos. Kaya, kung nasa atin ang banal na Espiritu, yun pa lang Di po ba na siya yung makapangyarihan sa lahat na naglikha ng langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na narito. Napaka makapangyarihan ng banal na Espiritu na yan at nasa atin, sa ating bawat buhay, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, siya yung tatak ng ating pagiging anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Hindi po ba tayo na-amaze na ang napaka makapangyarihan sa lahat ay nasa ating buhay? So kaya, yan po yung magpoproteksyon sa atin para hindi tayo magkamali. Dahil kung nagiging alerto tayo, nagiging aware tayo, kahit napakaliit ng boses na yan, sundin po natin. Dahil napakahalaga ng mga paalala sa atin ng banal na Espiritu. Hello? So, yan po sabi dyan, then we will no longer be infant, tossed by and forth by the wave, and blown here and there by every wind, teaching and by the cunning of craftiness of people in their disciple scheme. So, minsan, may mga katuruan na hindi natin namamalayan, mali na pala. O sa ibang mga, lalo na po yung mga cult, mga church na cult. Kaya kailangan maging aware po tayo doon. Amen? So, ayan po, next. Sabi po dito sa Colossians chapter 2, verse 8 and 9, see to it that no one take your captive through hollow and deceptive philosophy, which depend on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. For in Christ all the fullness of the deity live in the bodily form. So yan po. Napakahalaga po na talagang maging aware po tayo dahil kung hindi tayo aware at wala yung wisdom, wala yung guidance ng Holy Spirit sa atin, tayo nga po ay madidisib. At lagi tayong magkakamali. Kahit na yung mga simpleng pagkakamali lang, yung mga pangaraw-araw nating gawa, akala natin tama, pero hindi natin alam. O yung nagalit tayo sa ating leader, di ba? O lalo na sa ating pastor. Baka kung ano-ano, pinupulutan natin si pastor. Hello? O si pastora. Baka mamaya, sa ating mga tumpukan o pinupulutan na natin, hindi po natin alam masama yun. Dahil ang servant of the Lord, kahit si David, si Saul, gusto siyang patayin, hindi rin niya ito sinasaktan. Lalo pa kaya yung pagsasalitaan mo ng masama o pagkikwentuhan nyo sila ng mga bagay na walang katotohanan, dapat hindi po natin ito gagawin. Dahil kasalanan po ito. Dahil they are anointed by God. Hindi po tayo dapat mag-against sa mga leader na itinayo ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Napakahalaga po no na ating huwag kalimutan na sila po ay ating mga leader. Amen po? Ayan. So next. Life is not just a matter of intelligence. Hindi po siya basta yung marunong ka o matalino ka, okay ka na. Hindi po ganon. Sabi diyan, but also of right perspective. Yun po yung dapat po natin, di ba? Merong godly, pag godly, talagang right yan. Right perspective. Sino po ba yung gusto na palaging right perspective ang kanyang nagagawa? Taas po yung kamay. Parang kunti lang mga. Hello, taas po ang kamay nung gusto yung right perspective.
Amen. So, hallelujah. Next. Malapit na po. Sabi dito, yun po yung binasa natin, ano? He revealed his plan to Moses and let the people of Israel see his mighty deed. Next. Ayan. So, the people of Israel go to see what God did. Talagang nakita nila yung paghati, ano po, ng Red Sea. Nakita nila yung talagang pinahirapan ng gusto yung mga Egyptian at pinadalhan ng mga plaques, ano po, mga salot o mga bagay na mas talagang ikinapahamak, lalo ng kanilang mga panganay. So, yun yung mighty deed, ipinakita sa mga Israelita. Pero kay Moises, ay ito ay ipinaunawa, ano po, but Moses go to understand why God did it. Ipinakita, di ba sabi natin kanina, ibinaba kay Pastor Romer, ano po, yung gulatin mo sila, ano po, yung kultura, yun ibinaba, para tayo po'y hindi na manatili sa ganong kultura. At ibinaba niya na kailangan magkaroon ito ng second floor. At magkaroon yung sa baba, garahiya na lang. Di ba? So, ito yung mga plano, yung mga panukala, inireveal ng Panginoong Diyos sa ating butihing pastor. Di po ba? Kaya, dapat nandun po yung ating pakikiisa. Hello? Hello? Dapat nandun po yung ating eagerness. Sabi nga ni Pastor Lloyd, talagang napakahalaga lalo na sa leadership, yung pagkakaisa, ano po? Hello? Kasi kung merong tayong leader, apat na nga lang yan, tapos yung dalawa naka-against pa, bawat mga plano mo, murmuring, kung ano-ano yung mga sinasabi, dapat, paano tayo lalago ang ministry? Di po ba? So kailangan po, na nandun po yung talagang mayroon tayong team. Meron tayong team. At yung team na yon lahat sila ay talagang sumusuporta. Sabi nga doon kung meron kang kahit isa o dalawa na talagang ipinaglalaban ka, pag sila ay nagkikwentuhan na mali against doon sa pastor, talagang tinatayuan mo at hindi ganyan. Hindi nyo ba alam na mali yan dahil ito ay anointed by God, tapos kung ano-ano yung sinasabi nyo sa kanila? Kung naunawaan po natin yon, hindi tayo mag-against sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? So yun po. So the people of Israel got to see what God did. Nakita po nila yung mga himala, yung talagang kahit na disyerto, kumain sila ng mana, di ba? Mula sa langit, bumaba yung mana. At nagrereklamo sila, puro na lang mana, binigyan sila ng maraming karni, ng mga ibon. Ganon po yung himala, nakita yun ng mga Israelita. Pero si Moises, yung mga bagay na yon ay ibinaba kay Moises at ipinaunawa para maunawaan niya po kung ano yung mga plano o nais ng Panginoong Diyos sa Israelita. Next. So in conclusion, so knowledge is learning what God has did and done. So knowledge is a learning. Ano po? So, matututo po tayo dyan sa mga knowledge. But yung pong perspective is understanding why God said and do it. So kaya, kung merong ibinaba sa ating pastor, inilatag sa atin, gawin po natin dahil ito, alam at inireveal ng Panginoong Diyos sa ating pastor kung ano yung dapat gawin, kung ano yung plano. Meron siyang perspektibo. Kasi ito, nais ng Panginoong Diyos na lumago, tumatag, lumaki ang iglesia ng Itzoel. Yun po yung perspektibo. Kaya ibinaba ng Panginoong Diyos yung mga plano, yung mga panukala na nais niyang ilatag sa leadership ng Itzoel at kasunod doon po sa member, sa buong membro o buong kongregasyon ng Itzoel. Next. Sabi niya, Christian need to be grounded in truth. Kaya dapat nandun po lagi tayo sa katotohanan. Ano po? Grounded and rooted in love, sabi nga kanina. So sa truth, dapat naka-grounded din tayo. Kasi yung
maraming mga panliling lang ang mundo ngayon. Pluralism has created a very confused culture. Sabi niya, ang dami namang gumagawa yung ganyan eh. Kaya gagawa na rin ako. Di ba? Sila nga, ang dami Kahit hindi pa sila mga mag-girlfriend pa lang, ay gumagawa na sila ng mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Uso yan ngayon eh. Uso? Sabi nga, di ba, na baguhin na natin yung ating mga pag-iisip. Huwag na tayong makipagkompormiso sa takbo ng sanlibutan ito. Amen? So, ayan po, the problem is not that our current culture, hindi yung current culture natin, pero yun po, talagang nandun po na tayo believing nothing, but that is believing everything. So kaya dapat po talagang anuman yung mga kultura na ilang taon na nating nakasanayang ginagawa, kung ano yung pangungusap ng Holy Spirit sa atin, gawin po natin. Alisin po natin yung ganyang kultura. Hello? Amen. Next. So then we will no longer be like children, forever changing our mind about what we believe because someone has told us something different or has cleverly lied to us and made the lie sound like the truth. Meron po talaga ng mga mandaraya na papakita nila na ito ay tama, ito ay maganda, pero yung dulo po noon talaga ay talagang ikakapahamak mo. Kaya kung tayo ay merong awareness, nandun yung right, perspective sa ating buhay, ay hindi po tayo mapapahamak. Amen? Next. Ayan po. Glory to God dahil salamat po sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam ko po na nakuha natin ang ating bawat bahagi sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng perspektibo at yung right perspective, hindi yung perspective ng worldly perspective. Magkaroon po tayo ng right perspective para po mahalin natin ang gusto, ang ministry ng Panginoon, ang kanyang mga anak, mga lingkod, ay mahalin natin at tinuturuan niya tayo po na hindi makagawa ng mali. Tinuturuan po tayo kung mayroon tayong mga pagsubok, ay tinuturuan po tayo kung paano natin ito i-handle. So, praise God, dahil alam ko po na nakuha po natin ang bahagi natin sa mensaheng ito. Glory to the living God. Palakpakan po natin muli ang Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay magsitayo at tayo manalangin. Hallelujah. Glory to the living God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan dahil muli kami po ay tinuruan mo kung paano po kami magkaroon ng tamang perspektibo. Lord, salamat dahil sa pamagitan po din ng tamang perspektibo na ito ay matututo naming mahalin pa ng mas mabuti, ng mas matindi ang iyong ministry at ang iyong iglesia o ang ikaw po, O Diyos, na nagbigay ng buhay sa amin. Kaya maraming po salamat, Lord God, sa bawat isa, Lord, na inopen mo po yung kanilang bawat puso't mga kaisipan, maging kanilang mga espiritual na pangunawa upang lubos nilang maunawaan yung mga bagay na nais po niyong ituro at ipaunawa, ipaalam sa mga anak mo po. Kaya maraming po salamat, Lord God, sa iyo pong kabutihan. Kaya, Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang salita mo at ito po hayaan mo na patuloy na manatili sa bawat puso't kaisipan sa spiritual life ng iyong mga anak, mga lingkod mo. At ito po ay magrema, may sa pamuhay, Lord God, ang iyong banal at makapangyarihang salita. Thank you, Lord, at ito po ibalutin mo ng banal na dugo ng Panginoong Hesus para hindi po mawala o maagaw ng kaaway, bagkos, Panginoon, itong ay aming may apply. Lord, salamat muli. Sa iyo lamang po ang kapurihan, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.